Isang homeless na itim na batang lalaki ang nagligtas sa isang dying na babae. Hindi niya alam na siya pala ay isang bilyonarya. Ang ginawa niya pagkatapos ay nagpagulat sa lahat. Siya ay gumapang sa gitna ng bagyo para dalawin at magluksa sa kanyang anak na babae at doon siya bumagsak ng mag-isa, handa ng mamatay. Pero isang walang sapatos na homeless na batang lalaki, 4 na taong gulang pa lang, ang hinila siya mula sa putik, pinanatili siyang buhay, at hindi niya alam na nailigtas niya ang isang bilyonarya. Ang ginawa niya pagkagising ay nagpagulat sa buong mundo at nagbago ng buhay niya magpakailanman. Bago tayo magsimula, sabihin niyo sa comments kung anong oras na at taga saan kayo nanonood. Tara na! Ang ulan hindi lang bumagsak. Binugbog nito ang lupa na parang gustong burahin ang bawat bakas ng buhay sa malungkot na tabing lawang iyon. At si Sarah may 86 taong gulang, nakabalot sa manipis na kayumangging balabal, sa wakas ay nakarating sa lugar na pinilit niyang balikan pagkatapos ng 40 taon na pagtakbo mula rito. Ang libingan ng kanyang anak na babae. Walang katawan, walang puntod, puro mismong bahagi ng maburak na lupa kung saan huminga ng huli ang kanyang anak. Pinayuhan niya ang mga gwardya, pinayuhan ang driver. Sinabi niya sa nanginginig na boses, ito ay pribado. Umalis kayo. At dahil siya si Sarah May, ang bilyonaryang philanthropist, ang babaeng binubuksan ng pangalan niya ang mga gobyerno, sinunod nila. Ngayon siya ay nakaluhod, mga daliri lumulubog sa malamig na putik, puso na hindi pantay ang tibok sa dibdib. Hinawakan niya ang basang lupa kung saan namatay ang kanyang anak at bumulong, pasensya na. Sobrang pasensya na. Pero ang dalamhati ay mas mabigat kaysa katawan at mas mabigat kaysa ulan. Naglabo ang paningin niya. Sumikip ang dibdib. Nagiging matalim at payat ang hininga. Tapos bigla siyang bumagsak pasulong. Kamay nakalatag sa putik eksakto tulad ng ipinapakita sa larawan. Tinamaan ng ulan ang likod niya, tumago sa balabal hanggang sa parang yelo na ang buto. Dapat doon na natapos ang mundo para sa kanya. Pero may tunog, isang creak ng lumang kahoy na pinto. Isang batang lalaki nakatayo sa pintuan ng kubol, walang sapatos, balat madumi, light-colored na shirt na nakasabit sa maliit na katawan, yari sa tagpi at punit. 4 na taong gulang siguro. Si Kai. Tinitigan niya ito, mga mata malaki, nalilito, defensive, parang mabangis na hayop na natuto ng maaga na mapanganib ang pagiging malambot. Sa loob ng 2 linggo, siya ay ganap na nag-iisa. Ang katawan ng kanyang nanay ay lumamig na sa sahig ng kubol na iyon. Naalala niya ang pag-iling sa kanya, pagtawag sa pangalan, pagmamakaawa na gumising. Hindi gumising. Hinila niya ang kumot sa ibabaw nito dahil ayaw niyang dumating ang langaw. Hindi na siya nagsalita mula noon. Halos hindi kumain, halos hindi natulog. At ngayon, isa pang katawan ang nakahiga sa ulan. Itinaas ni Sarah ang ulo ng kaunti at bumulong, hindi tulong, hindi please, wala ni anong makakapagligtas sa kanya, kundi ang pangalan ng kanyang anak na babae. Isang nanginginig na bulunan, basag na bulong. Natigilan si Kai, umikot ang tiyan sa takot. Bakit? Bakit ulit siya gumagawa ng ganyang ingay? Bulong niya sa wala, naaalala kung paano nabasag ang boses ng nanay niya ilang oras bago siya namatay. Isang maliit na hakbang palabas. Tapos isa pa. Basang-basa agad ang kanyang maliit na kulot, tumakbo pababa sa mukha na parang luha na ayaw niyang ilabas. Tigil, bulong niya sa matandang babae, nanginginig ang boses. Tigil na po kayo, please. Pero umikot pabalik ang mga mata ni Sarah. Bumagsak ang katawan niya sa gilid. Lumubog lalo ang maduming kamay sa lupa. Tumama ng matindi ang takot kay Kai na parang nawalan siya ng hangin. Hindi niya kayang panoorin ulit ito. Hindi na naman. Hindi na naman mamamatay ang isa pang tao sa harap ko. Hindi, sigaw niya, payat at paos ang boses, tumakbo siya sa putik. Lumulubog ang paa sa bawat hakbang, halos madulas sa bigat ng ulan. Ang matandang babae ay mukhang imposible na mabigat, mas mabigat pa kaysa sa nanay niya noon. Huwag kang mamatay, bulong niya. Huwag kang mamatay na parang si mama. Tumayo ka. Hinawakan niya ang pulso nito. Malamig, sobrang malamig. Sumabog ang puso niya sa gulat. Mabilis ang hininga. Inilagay niya ang buong katawan at hinila. Madulas ang balabal dahil sa ulan, basa ang damit, maluwag ang katawan.
Sumigaw ang payat niyang braso sa sakit. Nadulas ang maduming paa paatras, pero patuloy ang paghila, galaw. Please, galaw. Please, please. Bawat salita ay may desperation ng batang alam na kung ano ang itsura ng kamatayan. Laban siya ng putik. Laban ng grabidad. Laban ng bagyo. Pero hinila ni Kai ng dahan-dahan hanggang sa tumama ang balikat niya sa kahoy na hagdan ng kubol. Sinubukan niyang hilahin pataas sa hagdan. Nabigo. Sinubukan ulit. Nabigo ng mas malala. Tumayo ka, iyak niya, nabasag ang boses habang hinuhugot ang balabal, binibitbit ng buong lakas sa maliit na katawan. Hindi ka pwede matulog dito. Hindi pwede. Mamamatay ka. Huwag mong gawin ulit. Nadulas siya. Tumama ang mukha sa kahoy. Dumaloy ang dugo kasama ng ulan. Pero bumangon siya, nanginginig, pinunasan ang putik sa mata gamit ang likod ng kamay. Ipinulupot niya ang dalawang kamay sa braso ni Sarah at hinila ng may sigaw. Isang huling hila. Nadulas ang katawan niya sa hagdan at natumba sa loob. Bumagsak si Kai sa tabi niya, hingal, nanginginig ng todo ang braso. Sandali, hindi siya gumalaw. Tinitigan lang siya, natatakot. Sarado ang mata. Halos hindi gumagalaw ang dibdib. Hindi, bulong niya, gumapang palapit. Gising. Naririnig mo ba ako? Gising. Hinampas niya ng mahina ang pisngi tapos mas malakas. Hindi niya alam kung ano ang fifth. Alam lang niya ang nakita niya sa nanay niya noon nang maihimatayin sa palengke. Gising, matandang babae. Gising. Kumulog sa itaas, nanginginig ang manipis na kahoy na dingding. Inilagay ni Kai ang tenga sa dibdib niya, tulad ng ginagawa niya sa nanay niya noon nang may sakit. May narinig siya. Hindi salita, hindi hininga. Mahinang, nahihirapang tibok. Napahinga siya ng malalim. Sige, ayusin ko. Aayusin kita. Huwag kang mamatay. Hinila niya ang gusgusang kumot mula sa sulok ng kubol, ang kumot ng nanay niya, at tinakpan si Sarah. Itinupi niya ng magulo at mabilis ang mga kamay. Pinunasan niya ang tubig sa mukha gamit ang manggas ng shirt niya. Inalog niya ang balikat ng mahina tapos mas malakas. Huwag mo akong iwan din, bulong niya, tuluyang nabasag ang boses. Walang tugon ang katawan ni Sarah. Lalong humina ang hininga. Nakaluhod si Kai doon, nanginginig ang maliit na katawan, tinitigan siya ng may takot at katigasan, halo-halong bagay na masyadong matanda para sa mukha ng 4 na taong gulang. Bumulong siya isang beses pa, nabasag ang boses sa pagod, takot at kalungkutan. Please huwag kang mamatay sa harap ko. Hindi ko na kayang panoorin ulit. Umiihip ang hangin sa mga bitak ng kahoy na dingding. Nanatiling walang galaw si Sarah, at si Kai ay nakaupo sa tabi niya. Ayaw gumalaw, ayaw kumurap ng matagal, ayaw tumingin palayo. Dahil noong huli siyang tumingin palayo sa taong minahal niya, hindi na ito nagmulat. Nanginginig ang kubol sa bawat bugso ng hangin, tumutulo ang ulan sa bubong sa manipis na malamig na linya. Pero ayaw niyang gumalaw, ayaw kumurap ng matagal, ayaw mawala ng isa pang tao sa dilim. Mahabang panahon. Parang oras ang mga minuto. Mahina, mababaw, basag ang hininga ni Sarah, pero nandyan pa rin. Lalong lumala ang bagyo sa labas, binubugbog ang lupa na parang hayop na gustong punitin ang mundo. Mapanganib ang pag-ugoy ng mga puno. Nabuo ang mudslide sa malayong daan na tinahak ni Sarah papunta sa lawa. At iyon ang totoo. Walang ibang nakakita sa kanya dahil walang makakaabot dito. Hindi ngayong gabi. Hindi sa bagyong humaharang sa lahat ng daan. At ipinadala niya ang security niya milya-milya pa ang layo, tinanggihan ang tulong dahil ito ang isang lugar na hindi niya maaring dalhin ang mga gwardya o luksuri o awa. Gusto niyang magluksa ng mag-isa. Ang pagpili na iyon halos pumatay sa kanya. Sa loob ng kubol, hinigpitan ni Kai ang kumot sa kanya at bumulong sa nanginginig na ngipin, huwag kang tumigil huminga. Huwag kang tumigil. Hindi siya nagising. Nanatiling maputla ang balat, pero ang tibok sa ilalim ng ribs, kahit mahina, patuloy na tumitibok ng mahina sa tenga ni Kai tuwing sinusuri niya. Lumipas ang mga oras bago sumilip ang umaga. Humina ang bagyo, tumigil ang hangin pero hindi gumalaw si Sarah. Sinubukan ulit ni Kai na hampasin ang mukha, mas malakas na ngayon.
Gising. Dapat kumain ka. Dapat uminom ka. Hoy, matandang babae. Wala. Inalog ang balikat. Wala pa rin. Tumaas ang hilaw na gulat sa lalamunan niya. Parehong gulat noong na-realize niyang hindi nagigising ang nanay niya ilang araw na ang nakalipas. Matalim ang hininga at puno ng luha ang mata. Hindi. Hindi. Huwag kang mamatay. Please. Please. Bumangon siya at tiningnan ang paligid ng kubol ng desperado. Walang phone, walang apoy, walang tulong. Puro lumang lata ng tasa at walang laman na balde. Natapat ang mata sa balabal ni Sarah. Mahal, makapal, mabigat kahit sa ulan. Bagay na hindi iiwan ng mayayaman. At doon niya nakita. Isang maliit na bulge sa ilalim ng tela malapit sa baywang. Hinilan niya ito. Maliit, makinis na device, itim na metal, kakaibang ilaw, hindi normal na phone, hindi niya naiintindihan. Pero nang pindutin niya ang tanging buton, kumikislap ang manipis na berdeng ilaw sa malayo, milya-milya ang layo, tahimik na alert sa pribadong satellite network na pag-aari lang ni Sarah May. Sa loob ng ilang segundo, natanggap ng security team niya na naghahanap ng halos mabaliw sa kanya ang location signal sa malalim na bundok. Pero naharang ang daan ng natumbang puno, baha sa kalsada at sirang daanan. Isang paraan lang papasok, helicopter. Wala siyang alam noon si Kai. Alam lang niya na 5 minuto pagkatapos niyang pindutin ang buton, may malayong thumping na tunog sa langit. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Sarah, akala niya matatapos na ang mundo. Biglang bumukas ang pinto. Sumabog ang hangin sa kwarto. Tumagos ang ilaw sa mga bitak. Bata, lumayo, sigaw niya at umurong, pinindot ang sarili sa dingding, natatakot habang dumadaloy ang mga estranghero na nakaitim na gear papasok. Dalawa agad na lumuhod sa tabi ni Sarah. Pulse mahina. Hypothermic siya. Kunin ang kumot ngayon. Nanginginig na tinitigan ni Kai, sigurado na saktan nila ito. Pero isa sa kanila, matangkad na babae na matigas ang mukha, tumingin sa kanya at mahinang sinabi, ikaw ang nagpabuhay sa kanya. Hindi naintindihan ni Kai ang salita, pero naintindihan ang tono. Iniangat nila ng maingat si Sarah sa stretcher. Sinubukan ng isang gwardya na hilahin si Kai palayo, pero hinawakan niya ang kumot ng mahigpit gamit ang 2 kamay. Hindi, dalhin niyo siya, iyak niya. Tiningnan siya ng lead guard, mga paa walang sapatos, putik sa damit, payat na braso, takot sa mata, tapos tumingin ulit sa kondisyon ni Sarah. Dalhin siya, utos niya. Hindi alam ni Kai, pero si Sarah May, isa sa pinakamayamang babae sa buhay, ay dinadala sa pribadong medical aircraft. Pagkaloob, agad na dumagsa ang mga doktor. Nasa cardiac shock siya. Kunin ang mainit na GI fluid. Bigyan ng oxygen. Stabilize bago tayo lumapag. Nakaupo si Kai na nakastrap sa upuan na hindi niya naiintindihan. Tinitingnan ang mga wire sa dibdib niya, mask sa mukha, at gulat ng medical team. At sa unang beses mula nang mamatay ang nanay niya, hindi na siya nag-iisa. Nagising si Sarah 2 araw pagkatapos sa pribadong hospital suite. Ang una niyang nakita ay isang maliit na batang nakakurl sa sofa sa tabi ng kama niya, yumakap sa tuhod, natutulog na mukha nakabaon sa braso. Mukha siyang maliit, malamig, nawawala. Ang huli niyang naalala ay ang pagbagsak sa tabi ng libingan ng anak. Sinubukan niyang magsalita, pero tuyot ang lalamunan. Dumating agad ang nurse. May, gising na po kayo. Itinuro ni Sarah nang nanginginig ang kamay kay Kai. Apo ko ba yan? Bulong niya ng mahina. Hindi po, ma'am. Yan ang batang nagligtas sa buhay niyo. Nagkunot ang kilay ni Sarah. Nagligtas? Ipinaliwanag ng nurse ang lahat. Ang paghila sa putik, ang kumot, ang mga oras na gising siyang nanonood sa hininga niya, ang pag-activate ng tracker. Inilagay ni Sarah ang nanginginig na kamay sa bibig, puno ng luha ang mga mata. Oh if by God, dagdag ng nurse ng mahina. Namatay ang nanay niya 2 linggo na ang nakalipas. Hindi siya nagsalita sa kahit kanino maliban sa inyo. Sumikip ng masakit ang lalamunan ni Sarah. Saan? Saan siya natutulog? Sa upuan, ma'am. Ayaw niyang umalis sa inyo. Dahan-dahang lumingon si Sarah at bumulong, halika rito, maliit.
Nagmulat si Kai nang marinig ang boses niya. Lumaki ang mata, nag-aalangan takot pero tumayo at lumapit sa kama. Inaasahan niya ang sigaw o pagpapaalis. Ganyan ang nangyari noong huli siyang humingi ng tulong. Sa halip, isang malambot na nanginginig na kamay ang humaplos sa pisngi niya. Iniligtas mo ako, bulong niya. Bakit? Nilunok ni Kai. Dumaloy ang luha. Kasi ayaw kong mamatay ka na parang si Mama. Nasira ang isang bagay sa loob ni Sarah sa mga salitang iyon. Humagulgol ang dibdib. Nabasag ang boses. Tumakbo ang luha sa kulubot na mukha. Oh, anak. Hinila niya siya ng marahan sa yakap. Sa unang beses sa loob ng mga dekada, naramdaman niya ang tunay na init na pumupuno sa butas na inukit ng dalamhati sa kaluluwa niya. At sa sandaling iyon, gumawa siya ng desisyon na sobrang laki na magpapanginig sa buong mundo. 3 linggo pagkatapos, nakatayo si Sarah maisaharap ng mga reporter sa labas ng estate niya, hawak ni Kai ang kamay niya. Alam na ng mundo na halos mamatay siya, pero walang inaasahan ang susunod niyang sasabihin. Bago ako magsalita, simula ni Sarah, matatag ang boses. Gusto kong ipakilala ang aking anak. Hingal kamera, sigaw ng gulat. Itinaas niya si Kai sa bisig. Ang batang ito, sabi niya, yakap-yakap siya. Isang homeless na ulila ang nagligtas sa buhay ko. Pero higit pa doon ang ginawa niya. Iniligtas niya ang puso ko at binigyan ako ng dahilan para mabuhay ulit. Nagbulungan ng mabilis ang mga reporter. Ina-adopt ko si Kai, dagdag niya. At nag-aalay ako ng $1.10 bilyon sa bagong Global Foundation, ang Kai Initiative, bilang parangal sa batang nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng pagkatao. Tumingala si Kai sa kanya, nalilito. Ngumiti si Sarah sa gitna ng luha. Hindi ka na mag-iisa magpakailanman, bulong niya. Hindi na kailanman. Sumabog ang mundo sa gulat. At si Kai, batang minsan natulog sa sahig na lupa sa tabi ng malamig na katawan ng nanay niya, inilagay ang ulo sa balikat ni Sarah. Sa wakas ligtas, sa wakas minahal, sa wakas nasa tahanan na. Kung hinawakan kayo ng kwentong ito, pindutin ang like, mag-comment, at mag-subscribe para sa higit pang heart-shaking, true-to-life na kwento. Ang suporta nyo ang nagbibigay buhay sa mga makapangyarihang emosyonal na paglalakbay na ito. Manatili kayo para sa susunod na hindi malilimutang kabanata.